Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sara Duterte tuluyan ng hindi makakatakbo sa 2028 presidential elections at posible pa itong makukulong. Dahil sa posibilidad na magko-convict ang Senado sa kanyang nalalapit na impeachment, hawak na ngayon ng prosecution ang matitibay ng mga ebidensya na nag-uugnay kay Sara Duterte sa patong-patong na mga kaso na isinampa ng iba't ibang grupo sa Kongreso, kabilang na ang misuse of confidential funds, bribery or panunuhol sa kanyang mga kawani sa Department of Education, disloyalty to the public trust, grave threat o inciting to sedition laban kay PBBM, the First Lady at dating House Speaker of the House, kung saan, ayon sa National Bureau of Investigation Director Attorney Matibag, ay meron silang ebidensya na nagpapatunay na meron umanong inutusan at sinuhulan si Sara Duterte na tao para isakatuparan ang plano kina PBBM, Lisa Marcos at Romualdez at hindi ito isang biro lamang. Dagdag pa dito ay titistigo na si Ramil Madriaga na dating security detail ni Sara Duterte at may alam sa di umanong ipagdi-deliver o paghatid ng mga pera mula sa operasyon ng Pogo sa pamilya Duterte. Subalit nagkaalitan sina Madriaga at mga Duterte dahil kinasuhan umano ni Harry Roque si Madriaga kung kaya ito ay nakakulong ngayon. Nabunyag din na meron umanong nagpaplano ng masama kay Madriaga sa kulungan. Ito ay nadiskubre ng NBI at tukoy na nila kung sino ang nasa likod ng planong ito. Ayon sa balita, ay nagbayad umano ang utak ng tao upang isakatuparan ang plano. Nagpasa naman ng resolution si Representative Chel Diokno na ilipat si Madriaga sa protection custody ng NBI detention upang maproteksyonan ito. Samantala, ay muli na namang nagkainitan sina Marcoleta at Lacson sa Senate session hinggil sa Administrative Order 29 na tinatanong ni Marcoleta na ayon kay Lacson ay hindi siya interesado pakinggan dahil umano sa patuloy na argumento ni Marcoleta hinggil sa ating West Philippine Sea. Matindi naman ang banat ni Commodore Tariela kay Marcoleta na tinawag nitong mas masahol pa sa hayop dahil sa patuloy nitong argumento sa ating West Philippine Sea. Matindi naman ang kinakaharap ni Marcoleta na kaso sa COMELEC hinggil sa 150 million na campaign donation nito noong nagdaang 2025 midterm elections. Ito din ang kasong kinakaharap ni Senator Chis Escudero. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay muling nagparamdam pagkatapos ng ilang buwan nitong pagtatago at pananahimik. Sumulat kasi ito kay Senate President Tito Soto na kung maaari ay magamit ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City na hindi naman pinayagan ni Senate President Tito Soto. Nabunyag naman ang ginawa umano ng asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio at Mike Defensor na di umano'y nag-finance sa 18 ex-Marines para lumantad. Na ayon kay Senator Ping Lacson at Ombudsman Boying Rimulya ay bahagi umano ng planong destabilisasyon upang manggulo sa nalalapit na impeachment ni Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, mga kabunyog, mga kababayan, fishing expedition daw. So sagutin nga natin yan. Ha? Fishing expedition ba yun? Ha? Kasi ang sinasabi, wala naman pala kayong ebidensya pa para sa akin, laban sa akin, nag-file na kayo ng impeachment. Ano ang patunay niyan? Sabi ni Sara, bakit nyo sinusumpi na yung mga bank records ko? Bakit nyo sinusumpi na yung salin ko? Wala naman pala kayong ebidensya. So ang gusto nyo ngayon, isumpi na ako yung mga mga bank records niya at salin dahil wala ngang ebidensya laban sa kanya. Siyempre, pag sinumpi na yon at produce yun, magagamit na yun laban sa kanya. Bakit ko sinasabi na ignorante sa batas si Sara Duterte? Mga kabunyog, mga kababayan. Bakit ko sinasabing grabe ang kaignorantihan sa batas? Unang-una, nang final yung impeachment, mayroon na yung mga grounds sa impeachment at mayroon na yung attachments. Ang dami nang naka-attach doon. Ang dami nang naka-attach doon. 'Di ba? Nung final nga yung mga impeachment complaints na yon, kinarga na sa kariton eh. Oh, ang nakita naman natin kung gaano kakapal yung mga dokumento na yon. Ibig sabihin, nung final yung impeachment, nakasite na doon, hindi niya ba napanood yung si Leila de Lima? Bawat ground ng impeachment, sinasabi ni Leila kung ano ang ebidensya doon. Paragraph 100, paragraph 111. Oh,
annex, ganito, nandun yun. Ibig sabihin, marami ng attachments doon, marami ng naka-attach na mga ebidensya doon at testigo. Halimbawa, yung mga minutes ng mga hearing sa Kamara tungkol sa confidential funds, naka-attach na yun. Yung mga COA disallowance, nandun na yun, naka-attach na yun. Oh, yung mga liquidation ng Mary Grace Piatos, naka-attach na rin yun. Ibig sabihin, sapat-sapat na yung ebidensyang nandun. Kaya anong sinasabi ni Sarang final daw yung impeachment, walang ebidensya? Ang dami na ngang ebidensya. Kaya nga sinabi ng ang boto nga ng mga kongresista, okay, sufficient in form, saka sufficient in substance. Okay na yon. So ibig sabihin, pasado na sa form saka sa substance. Ano na ang sunod na step? Ang sunod na step na, ipipresent na ng mga complainants yung ebidensya. So, mayroon bang ebidensyang ipipresent? Yes! Kaya nga nag-motion si Chel Diokno na ibig sabihin, si Madriaga testigo namin. Kung pwede, ipadala na yan dito na sa House, dito na lang ikulong. Dito na i-detain sa facility ng House para madaling ipatawag. Mali ba yun? Mali ba yun? Tama lang yun. Para madali ang pagtapatawag sa kanya. Kaya lang, sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, kailangan ng approval ng korte niyan. Kasi may kaso na sa korte eh. Hindi pwedeng ang magdesisyon lang yan House. Diniscuss ko rin yan, pinaliwanag ko. Sabi ko, yung motion na yan na i-transfer ng custody, hindi naman pwedeng desisyon ng House lang yan. Kailangan yan, approval ng korte. Kasi sa ngayon, ang may jurisdiction kay Madriaga, korte. Pero sa tingin ko naman, papayagan ng korte yan. Di ba? Yung paliwanag ko na yon, kung napanood nyo yon, ganun din ang sinabi ni Congresswoman Luistro ngayon. Ngayon, ibig sabihin, pinapatawag si Madriaga, ilipat na dun sa Kamara. Mali ba yon? Anong mali dun? Ngayon, yung tungkol naman sa SALN sa bank records. Ganito kasi yan mga kabunyog. Yung bank records kasi ni Sara, hindi yan basta-basta makukuha ng complainants. Halimbawa ako ang nag-file ng complaint laban kay Sara. Pwede ba akong kumuha ng bank records ni Sara? Hindi. May bank secrecy. May bank secrecy law. Pero sino ang pwedeng kumuha ng bank records ni Sara? Ombudsman. Isusumpi na ang AMLAC. Sino naman ngayon ang mag-o-order sa ombudsman? Kamara. Yung House of Representatives. May power ang ng subpina. May subpina power ang Justice Committee. So ganun lang naman ang mangyayari. Kumbaga, yung Kamara, yung Justice Committee, isusumpi na yung Ombudsman na kung pwede i-produce yung SALN ni Sara. Para legal yung proseso. Legal yung proseso. Bawal ba yon? Hindi bawal yun. Kasi may power ang Kamara na magsumpi na para sa impeachment. Pwedeng isumpi na ang Ombudsman. O ang Ombudsman naman, dahil impeachment yan, magko-cooperate yan. Anong gagawin ng Ombudsman? Ipoproduce yung SALN. Bawal ba yun? Hindi. Kaya, ano ba itong inaano ni Sara Duterte? Ang ibig niyang sabihin? Ang ibig mo bang sabihin? Pag file mo ng complaint, ng impeachment, dapat lahat ng ebidensya nandun na? Actually, yung impeachment ni Corona, marami doon na lumabas na mga ebidensya, lalo yung dollar accounts niya. Nung sinubpina na ng korte, ng Senado, yung impeachment court, sinubpina. Actually, pagdating sa trial, marami pa dyan na isusubpina sa kanya. Marami pang isusubpina ng mga testigo dyan. Bawal ba yun? Hindi. Anong ibig sabihin ni Sara? Dapat pag-file mo ng impeachment sa kanya, nandun na lahat ng mga ebidensya sa kanya? Hindi. May mga lilitaw pa dyan na bagong ebidensya at isusubpina yan. Bawal ba yun? Hindi. Parang kahit naman sa korte, ko halimbawa, ang nakikita kong matibay na ebidensya ay yung records ng land ng Register of Deeds, yung record ng titulo ng lupa. So anong gagawin ko? Magre-request ako, magmo-motion ako sa judge na kung pwede isubpina yung ROD, yung Register of Deeds. Anong subpina? Ducis tecum. Ibig sabihin yung Register of Deeds mismo, yung Register of Deeds ay mag-appear sa korte. Pangalawa, subpina. Hindi, subpina pala ad testificandum kasi magti-testify. Tapos dalhin yung titulo ng lupa. Subpina, ducis tecum. Ang may power na magsumpina noon, korte. Kasi ako, hindi ko kayang isumpina yun. Wala nang abogado ako, pwede akong magsumpina. Hindi, ang mag-o-order ng sumpina ay ang korte. Ganyan din yan. Ibig sabihin, yung mga nag-file ng impeachment kay Sara, mga private citizens yun, civil society, hindi sila pwedeng magsumpina.
Sino ang magsusumpina ng mga records ng mga ng mga salin? Yung Kamara, yung House of Representatives. At bakit may power ng ganun ang House of Representatives? Ang mag-i-initiate, sino ba ang mag-i-initiate ng impeachment complaint? Sige nga, anong nakalagay sa Constitution? Sino ang mag-i-initiate ng impeachment complaint? House of Representatives. Hindi naman judge ang House of Representatives. Hindi pwedeng maghanap ng ebidensya ang judge. Sino ba ang judge? Ang korte. Pero ito, prosecutor ito eh. Ibig sabihin, pag natuloy ang impeachment ni Sara, ito ang mag-uusig. Sino ang maglilitis kay Sara? Senado. Impeachment court eh. Pero sino ang mag-uusig sa kanya? Tagasakdal. Itong Kamara. Kaya itong Kamara ngayon, may power ito na mag-imbestiga, magtipo ng ebidensya. Power ng Kamara yan. Kasi sila yung nag-i-initiate ng impeachment complaint. Ano ba ito? Ha? Ang sinasabi kasi nila, parang ang ibig nilang sabihin, dapat pagsimula pa lang ng impeachment complaint, kumpleto na lahat ng ebidensya. Hindi. Pwede naman na ang ebidensya mo hindi pa kumpleto, pero dapat sapat na, sufficient. Pero kung may mga bago pang ebidensyang matitibay na pwedeng ma-produce, pwedeng isumpi na yon. Ang mahirap kung nag-file ka ng impeachment, wala kang ebidensya, mayroon na. Kaya lang, kung ano pa, may nakikita pang mga dapat pang ma-produce na ebidensya. Kaya gagamitin mo ngayon yung sumpi na power ng Kamara. Di ba? Parang sa fiskal. Ako, nag-file ako ng reklamo sa fiskal. Dapat ba lahat ng ebidensya dala-dala ko na? Yes! Kailangan magdala na ako ng ebidensya para makumbinsi ang fiskal na may probable cause. Pero once na magsabi ang fiskal, okay, kumbinsido na ako, may probable cause, i-file na natin to. Ngayon, pag na-file mo yung kaso, mayroon ka pang na-produce na mga ebidensya, pwede pa rin yung ihabol. At kung may nakikita ka pang dapat na i-produce na ebidensya, makikiusap ka sa korte na isumpi na yon, pwede pa rin yun. Ano bang klase? Mukhang hindi nag-practice ito si Sara. Mukhang hindi nag-practice. Ha? Para kasing ang argumento kasi dapat lahat ng ebidensya ready na. Hindi na pwedeng magdagdag. Hindi na pwedeng magsubpina. Ano ba 'yon? Ang importante, pag file mo ng impeachment, may sufficient ka ng ebidensya. Sufficient. Pero tandaan natin, pwede kasing sufficient yung ebidensya mo, pero medyo kulang pa para makonvict si Sara. So magpo-produce ka pa ng dagdag na mga ebidensya. Pwede ba 'yon? Yes! Sino na ngayon ang makakatulong mo mag-produce nun? Yung House of Representatives, kasi sila yung magiging prosecutor. Sino ba ang magpo-prosecute sa Senado niyan pag nagkaroon ng trial? House of Representatives. Kaya itong sila Luistro ngayon, yan sila ngayon, yung mga abogado diyan sa Senado ngayon, ay sa Kamara, sila rin doon, sisiguraduhin niya na kumpleto ng ebidensya para pag dinala sa Senado, mananalo sila sa kaso. Ibig sabihin, makukonvict si Sara. Hindi dapat tinitingnan ang Kamara na parang neutral. Hindi yan. Ang Kamara ang nag-i-initiate ng impeachment complaint. Nasa Constitution yan. Exclusive power yan ng House of Representatives. Initiate the impeachment. So, diba? Ngayon, pag na-initiate na yung impeachment complaint, ang requirement lang naman, hindi namin to mai-entertain kung hindi sufficient in form and substance. O pumasa na, sufficient na in form and substance. O sige, tingnan na nga natin yung mga ebidensya. I-present mo na nga sa amin yung mga testigo at ebidensya. Okay. Ngayon, kung na-i-present na, kulang, dagdagan pa, o di magsusumpi na. So hindi naman bawal ba yung magsumpi na yung Kamara? Hindi. Para pag nagsumpi na, madadagdagan pa yung ebidensya. Sufficient na siya. Pero tandaan natin, ang kailangan sa conviction, beyond reasonable doubt. So kung mayroon pang mga ebidensyang lumabas, isumpi na yan, pwede yun. Ito ngayon yung ginawa ni Congressman Chel Diokno. Sinumpi na yung mga dokumento. Ngayon ang sabi ni Sara, bakit ngayon lang kayo nagsusumpi na? Dapat kumpleto na kayo ng ebidensya. Wala naman pala kayong ebidensya. Ngayon pa lang kayo magsusumpi na. Sus naman. Anong klase naman yan? Anong klase namang kabunyog? Ito naman, mayroon na namang pinapakalat, pinapaugong na ano naman daw to? Ano na naman daw? Civilian military junta. Ano ba yan? Hindi na matapos-tapos yung mga civilian military junta na yan. Ang nag-post ay si Retired General Romeo Pukis. Kilala naman natin yan. Si Retired General Romeo Pukis, dating dating general yan ng Air Force. DDS yan.
May grupo yan, yung United People's Initiative. DDS yan na grupo. Matagal nang nananawagan itong grupong ito nila retired General Pokis ng people power, pag-withdraw ng military support. Kaya ano yan? Kumbaga Duterte talaga ito. Ngayon, ang sinasabi ni Romeo V. Pokis ito, there are persistent and disturbing rumors that a so-called third force is planning to seize power from the government of President Ferdinand Marcos Jr. through a civilian military junta. Allegedly, bombings or associations may be staged and later blamed on the opposition or on groups exposing massive corruption to justify such an unconstitutional takeover. The United People's Initiative categorically states that it does not participate in, support, or condone any form of violence or extra-constitutional change of government. UPI stands firmly on its core principles: non-violence, non-partisanship, fidelity to the Constitution, and strict adherence to the rule of law. No Filipino who truly values democracy should support attempts to manufacture. Malapit na ang pagwawakas. Retired Air Force General nagbabala sa Third Force na umano'y banta sa gobyerno. Naglabas ng matinding babala ang retiradong general ng Philippine Air Force na si Romeo Pokis kaugnay sa patuloy na lumalabas na balita tungkol sa isang tinaguri ang Third Force na umano'y nagbabalak na agawin ang kapangyarihan mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng civil-military junta. Ayon sa mga ulat, maaaring maganap ang mga planadong pambobomba o pagpaslang na ibebenta sa publiko bilang gawa ng oposisyon o mga grupong naglalantad ng katiwalian bilang dahilan para sa isang labag sa batas na pagkuha ng kapangyarihan. Mariing binigyang diin ni General Pokis na ang United People's Initiative, UPI, na kanyang sinuportahan ay mariing tumatanggi sa anumang uri ng karahasan o pagtatangkang pabagsakin ang pamahalaan sa labas ng konstitusyonal na proseso. Ang UPEE ay naninindigan sa kanyang pangunahing prinsipyo: non-violence, non-partisanship, fidelity to the Constitution, at strict adherence to the rule of law, pahayag niya. Hindi lamang ito issue sa politika, banta ito sa ating demokrasya, dagdag pa ni Pokis. Walang Pilipino na tunay na pinahahalagahan ng kalayaan at batas ang dapat sumang-ayon o makibahagi sa anumang pagtatangkang lumikha ng kaguluhan para lamang agawin ang kapangyarihan. Ang pahayag ng retirado. Thank you, Attorney Crisal. Okay, proceed now with House Bill number 2902. February 14, a special non-working day in Calamba, Misamis Occidental. Any representative? Yes, You are? Attorney Prince Junel Sevilla, Your Honor, the Municipal Administrator of the Municipality of Calamba. Where is your mayor? Actually, he really wants to attend your Honor, but because of equally important matters, Your Honor. Actually, Your Honor, Who is your congressman here? Congressman Jason Almonte. Actually, the staff of Kong Almonte informed me that Kong Almonte will attend, but because Kong Almonte is the chairman of, I think is one of the chairman, so he cannot attend, Your Honor, because I think this is the last session also, Your Honor. Yes. I was just inform, Your Honor. Your Honor, may I comment Yes. on the Dole, Proceed, Your Honor? proceed. Actually, the strong contention of the Dole, Your Honor, applies to all local government units. But honestly, Your Honor, I think it should not be applied because we have here highly urbanized cities, and we in Calamba is only a third-class municipality, Your Honor. We have I think at least 1,500 business establishments only, and most of our establishments, Your Honor, just employ less than 10 employees. I think majority of that is just 5 employees, 3 employees, which the premium pay of special and working holiday will not apply, Your Honor. And the problem also, Your Honor, if the araw ng Calamba will not be declared as special and working holiday, still the government offices is open, Your Honor, to the public, Your Honor. So otherwise stated, Your Honor, we celebrated araw ng Calamba at the same time our offices are open. So totally the people of Calamba cannot totally enjoy the meaningful event that we have right now. By the way, Your Honor,
the local government unit through our beloved municipal mayor, Dr. Luisito Villanueva Jr., Your Honor, already submitted our position paper, Your Honor. May I request, Your Honor, that our position paper be form part of the records, Your Honor. And one thing, Your Honor, actually, we truly understand the noble wisdom that if the province has already a special non-working holiday, then the special non-working holiday of the municipality will result to 2 additional special non-working holiday on top of the national regular special working holiday, which of course probably unfavorable to the business side. We truly understand that we need to consider the business side as well, Your Honor. However, Your Honor, in 2018, Your Honor, araw ng Misamis Occidental was declared a special non-working holiday. But we have a very unique situation, Your Honor, because even though, Your Honor, if granted, Your Honor, if araw ng Kalamba be granted a special non-working holiday, despite the existence of araw ng Kalamba, araw ng Misamis Occidental, a special non-working holiday, it would only result to 1 additional special non-working holiday because araw ng Misamis Occidental falls on November 2. And that November 2 is in celebration of, in observance of the All Souls Day. In fact, in 2026 this year, November 2 is also as declared a special non-working holiday, Your Honor. So bottom line, it will not affect the business sides if the premium pay is the main consideration of the labor sector, Your Honor. So aside from arbitrary Dahil laws, yung November 2, the araw na Misamis Occidental. nationwide, not only in Misamis. Yeah, Your Honor. Nationwide. So it is always declared as a holiday, correct? Yes, Your So Honor. it will not affect. Your Honor. Mm, That's why it's our strong contention that if granted, the declaration of araw ng Kalamba would not result to additional 2 special non-working holidays. okay. Thank you, Your Honor. Thank you. Okay, proceed now with House Bill number 7554. December 19, a special non-working holiday in the city of Muntinlupa. Good morning, The Mr. mayor Chair. or the congressman? Mayor Fresnedi. Good morning, Mr. Chair. Kong Fresned is currently together with the city mayor, attending a meeting with regard to the water problem in the city, Mr. Chair. Hmm. He sends his apologies. Nasa Muntinlupa sila. Apo. Mas importante yan kaysa dito. Hindi naman po, pero Hmm. the water problem in Muntinlupa right now has been plaguing the city for quite some time, Your Honor. Hmm. Since February pa po yung... Just for the record, alam mo si Congressman Jimmy Fresnedi, kasabay ko mayor yan, Yes, sir. nung araw pa. Sige, He's a long-term mayor po. wala tayong edad namin. Sige na. Maraming salamat po. Mr. Chair, Republic Act number 9191 declares March 1 of every year as a special non-working holiday to commemorate Muntinlupa's cityhood. However, Muntinlupeños through Sangguniang Panlungsod Resolution number 2024-446 desire to honor and celebrate the birth of our beloved Muntinlupa on December 19 and make that day a non-working holiday. This is to allow our schools, government institutions, and communities to come together in remembrance and gratitude and to affirm the values that continue to drive Muntinlupa forward: hard work, compassion, and solidarity. Mr. Chair, House Bill number 7554 is not asking for another public holiday. Instead, the goal is to change the declared non-working holiday that is presently March 1 into a working holiday and make December 19 of every year as the non-working holiday. Commemorating the 19th of December as a special non-working holiday in Muntinlupa City is more than just a symbolic gesture. Heritage and achievements of the people of Muntinlupa and commemorates not just the birth of a municipality, but the resilience of a people united in their pursuit of progress as well. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. You are attorney? Attorney Maglalang? Attorney ka ba? Just a Mr. Sir. Okay. Can you just brief this representation? You have March 1 as a special non-working holiday in Muntinlupa already. Yes, sir. Then you're asking for another. No, sir. We will just change the In March 1? and declare it as just a special holiday, not
a non-working holiday. Papalitan lang po yung date po. Instead of Mr. March 1, Gagawin yung December 19. December 19 po. So no special, not another special non-working holiday po. Kailan ba naging special non-working holiday Muntinlupa no March 1? Sir, this is by virtue of Republic Act number 9191, which was enacted When was this? on July 2002, sir. 2002. Yes, sir. Si This is known as the Muntinlupa City Charter Day. si President GMA pa, Yes, sir. correct? Yes, sir. So papalitan nyo yung imbis na March 1, gagawin yung December 19. That's correct, sir. Again, for the record, bakit na gusto nyo palitan yung petsa? Sir, first and foremost, as we have stated in the records, mas gusto nilang i-commemorate yung Foundation Day nila, as the non-working instead of yung pagiging city nila, sir. Ano, Currently kasi, sir, yung non-working public holiday sa Muntinlupa City commemorates its cityhood. mhm. The City Council, through resolution number 2024-446, Yes, I have a copy of it. yes, sir, wishes to change that. Okay. And by the way, sir, I hope Dole will not issue the same position because we are not asking for another public holiday. Papalitan lang ho namin yung... Oh, comment. No objection na. In that case, Your Honor, we're not objecting. Okay. The ALG also has no objections, Your Honor. The NHCP supports the House bill, sir. Okay, thank you. Yeah. Okay, Thank proceed you, now with Mr. House Chair. Bill number 7555. Last, special, September 6, a special non-working holiday in Mendez, Nunez, ano? Cavite. Miss, who is the representative? Yes, Yes. sir. Good afternoon, Mr. Chairman. I am the Chief of Staff of Mayor Mendoza. Where is your mayor? Medyo taglamig po sa aming bayan po ngayon. So, Oh, usok-uso po yung cold and cough. At 2 araw na pong medyo okay. hindi po maganda yung pakiramdam. Sino ba mayor niya? Mayor Mendoza po. The Mayor Francisco Mendoza Jr. po. Okay. As I manifest, sir, Mr. Chairman, for the last 25 years, we're asking for the declaration of special Sa non-working holiday. Malacanang. Yes, Hmm. that was the time that your father is still the President of the Republic of the Philippines with the former Mayor Francisco Mendoza Sr. is the requesting official before. Bakit ngayon lang kayo nagpa-file ng special? Actually, sir, padalawa na po ito. Na-refile po siya this year. Pero na-approve po siya last Congress sa Congress. While Sabi mo, for 20 years, 25 Last- years po. Not, for 25 years, nagsisik kayo ng proclamation sa Malacanang. to wala declare the pong holiday. Yes po. O bakit ngayon lang? Bakit last year lang kayo Actually po, ang pag-list po nung former mayor, which is the father of the incumbent mayor, ay hindi na po ito na-file po ng mga previous administrations. Why is it? So, I cannot answer to that. Politics. Gestures. I don't know, sir. But for the last year, during the time of Congressman Aniela, we requested the Congresswoman to file for the declaration of special non-working holiday. But suddenly, hindi po siya inabot ng 19 Congress for the approval and na-refile po siya this Congressman. We're hoping that after this, we already commemorating the 150 years of Mendez Nunez Cavite. So we are requesting po na mapagbigyan na po ang aming bayan. As your question earlier to the other participants, Cavite has its own the holiday for the Cavite Day during every March 22 of every year, sir. But for our town, we are second-class municipality as to effect of the labor force.
medyo po ang amin pong bayan, ginagamit po namin itong pagkakataong po ito, the Foundation Day, para iangat ang aming turismo at makilala po ang aming bayan. Mula po sa ika-5 bahagdan, na punta na po kami sa ika-2 bahagdan. So ito po ay malaking tulong at kung may dideklar pong special non-working holiday ito, mas maiaangat pa po namin ang antas ng aming pong bayan. Maraming Okay, salamat. ano to? Mendez Nunez, di ba? Ang Yes alam ko, itong Mendez Nunez, isang bayan lang to. Yes po, apo. Di ba dati Mendez lang? Actually, ginagamit lang po Mendez, hindi po nakakategorize yung Nunez, pero the original declaration is Mendez Nunez Cavite. Ah, okay. Original Mendez Nunez. Yes po, until now po, ginagamit po namin ng Mendez Nunez Bakit? Cavite. Ngayon ko lang nalaman kasi minsan, ang pagkakaalam namin o karamihan sa amin, Mendez lang. Yes po, nakarating na po ang ating dating Pangulong Joseph Estrada sa Mendez po, and even you po. By the way, for the record po, I am the apo po ako ni Ma'am Tres Belen po ng San Juan City. That's why po kilala niyo po yung bayan Eh, natin. syempre, nagkitresurero ko yung numero ko eh. Marunong ka mag-name drop ah. Kaya lang, namatay na, no? Yes po, last year. Sige. So, with all due respect to the representative of the DOLE, I will make a committee report with all with regard to the 9 House bills that have been presented to us.